So, good day class. Iko-continue lang natin yung topic natin sa time value of money. So, ang pag-uusapan na natin now is all about future value. So, sa future value, parang katulad lang rin ito ng present value. Pero ang pinagkaiba nila, ito yung value from the future. Okay? Pero yung mga formula nito, may i-compare natin sa formula ng present value. Okay? So, sa future value of 1, ginagamit din siya sa lump sum cash flow. Then, bukod doon, ginagamit rin sa regular cash flow, every ending and beginning ng period. Then, yung future value of ordinary annuity naman, almost the same lang ng present value of ordinary annuity. Okay? Same po sila ng requisites para ito yung gamitin natin na formula. Then, sa future value of annuity due or in advance, same naman po ito ng present value of annuity due in advance. Okay? Ayan po. So, pagdating po sa formula, ano po yung pinagkaiba ng formula? So, kung mapapansin nyo po dito sa future value of 1, ang pinagkaiba ng formula, wala na pong negative dito compare sa present value of 1. Okay? Then, sa future value of ordinary annuity, same pa rin naman po ng formula. Ang kaso nga lang po, ang wala lang is yung negative dito sa n, tsaka yung 1. Yung 1 minus dito sa unahan nun, 1 minus, nalipat po dito, pero minus 1. Okay? Yun po yung pinagkaiba ng formula ng future value of ordinary annuity sa present value of ordinary annuity. Dito naman po sa future value of annuity due or in advance, kung mapapansin nyo po, almost the same lang rin naman po ito ng formula ng present value of annuity due or in advance. Ang pinagkaiba lang po is yung ito lang rin naman po. Yung negative dito sa n, tsaka yung 1 minus dito, naging minus 1 dito. Okay? So, ayun lang po yung nilalaman ng ating time value of money. Then, let's try to apply po ito sa calculator once na mag face-to-face meeting na po tayo. Okay? Basta ang pinaka-thought or summary ng ating discussion sa time value of money, magkaiba ang value ng pera sa present, magkaiba ang value ng pera sa future. Dahil meron pong mga factors yan, katulad ng interest and inflation. Pero for the sake of our discussion, sa time value of money, nakafocus po tayo sa factor ng interest. And yung interest, hindi tatakbo kapag hindi tumakbo yung panahon. Okay? Yung oras. So, yun lamang po yung cover na ating time value of money. Then, after po neto, lilipat na po tayo sa ibang topic. So, thank you very much po.